Hinihintay na lang daw ng China na mabulok ang BRP Sierra Madre. Kaya Pilipinas magtatayo ng bagong outpost para hindi. Yan, putol na ang title. Mula kay John Reps to mga kapatid. Itong video panonoorin natin. So dito pa rin tayo nakatutok mga tol sa West Philippine Sea. Matatapos na ang taon to. Pero ito pa rin naglalabasan ng mga bagong pasaring ng China mga kapatid. No? So yun nga ang gustong mangyari ng China. No? Mabulok na lang yung BRP Sierra Madre at gumuho na lang yung dangkusa doon. At kapag syempre gumuho na yun, mag-aalisin natin yung mga sundalo doon, pansamantala tayong mawawala doon mga tol dahil wala ng outpost doon. Ang gagawin ng China mga kapatid, sa madaling panahon, babakura na agad nila yan, maniwala kayo. Tatayuan na agad nila ng structure yan. Kaya dapat ngayon pa lang mga kapatid, no, ay may nakalaan ng pondo ang gobyerno natin para magtayo na talaga ng permanent structure doon. Yung kakayanin yung mga delubyo na pwedeng harapin kasi nasa gitna ng dagat yan mga tol. Kaya nga sabi natin, 100 million? Seryoso kayo? Doon pa lang sa pundasyon yan eh. Kasi dagat yan eh, malambot ang buhangin yan, babad sa tubig. Kailangan talaga solid na solid ang pundasyon yan. At saka syempre dapat matibay yan sa anumang unos na pwedeng harapin yan sa gitna ng dagat mga tol. Syempre, di ba? So ito, panoorin natin to bago natin to simulan. Syempre, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Panoorin na natin to mga tol. 菲方不顾中方一再劝阻，执意派船闯入中国仁爱礁临近海域。 Kasado na umano ang plano ng Pilipinas na magtayo ng isang outpost sa pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang tanong, uubra kaya ito gayong mahigpit na hinaharang ng China ang mga simpleng construction materials para i-repair ang BRP Sierra Madre? Yun nga yung isa rin nating tanong, di ba? Tingin nyo, ikaw bilang isang Pilipino, anong sa tingin mo? Uubra ba? Di ba? Kasi yan ang pinag-uusapan eh. Magtatayo ang Pilipinas dyan ng shelter. Pero uubra ba? Kasi pag nagdadala nga tayo ng mga construction materials o pang-repair nitong BRP Sierra Madre na kaawa-awa, parang ghost ship na siyang nandiyan dyan sa gitna ng dagat mga tol, hinaharang tayo, di ba? Binabangga, wina-water cannon ng China. Tapos ang report, tayo daw yung nangaharap sa kanila. Diba? Doon pa lang mga tol, pipigilan na tayo eh. Paano kaya kung magdadala na tayo? In-announce na natin. Alam na nila yan. Siyempre, nakahanda na yung bansang yan. Ang Pilipinas daw magtatayo ng shelter sa Ayungin Shoal. Ipapalitan na nila yung BRP Sierra Madre. Hinihintay na nga lang natin mabulok yan. Ngayon, papalitan na nila. Kailangan pigilin yan. Diba? Ganun ang yan mga tol. Ganun ang mindset ng mga yan. Tuloy natin. Yan ang ating topic ngayon mga kabayan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, magtatayo na daw ng permanenteng outpost ang Pilipinas sa Ayungin Shoal sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Sa katunayan, ayon kay Senate Finance Committee Chairman Sani Angara, naglagay na daw ng budget ang Kongreso para sa pagtatayo ng permanent outpost para sa Ayungin sa taong 2024. Hindi pa malinaw kung magkano talaga ang budget na nakalaan, pero noong Agosto pa lamang, ang panukala ni Senator Chis Escudero ay 100 million pesos para sa nasabing outpost sa Ayungin. Nasa atin yang karagatang yan, sa atin yang mga islang yan. Ika nga, kung magpapabuli tayo, wala nang mangyayari. Pero kung tatayuan natin yung bully, madalas naman, hindi naman tinotoo ng bully at madalas naman, umaatras din yung bully. Tama. At kung sakasakali, balik natin sa China. Bakit kayo? Nagpagawa din naman kayo, bagaman sinasabi namin amin yan may ginawa ba kami? Kami naman magpapagawa sa sinasabi namin amin din, dapat wala rin kayong gawin. Dahil wala naman kaming gagawin din laban sa inyo, kaugnay ng baseng pinatayo ninyo. Yun nga lang, madaling maglaan ng pera kesa gastusin ito. Tama. Bakit? Mula nang sinadsad ang BRP Sierra Madre noong 1999, ang barkong ito ang natatanging outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea na sakop ng ating AEC o Exclusive Economic Zone.
Naisipang isadsad ang barkong ito dahil taong 1995 ay sinakop ng China ang Mischief Reef, ang islang pasok din sa ating exclusive economic zone. 2 milya lamang ang layo nito mula sa Ayungin Shoal. Yun yung naging reply ni Erap noong mga panahon na yan mga tol. Sinakop na nila Mischief Reef, baka sayakupin na nilang tong Ayungin, sad nyo na yan, sacrifice na natin yung barkong yan. Diba? Mula naman sa Palawan, ang Ayungin Shoal ay may layong 105 nautical miles at ang Mischief Reef naman ay may layong 125 nautical miles. Grabe, Malinaw na tayo dapat ang makinabang sa mga isla na ito. Mahalaga ang Ayungin Shoal dahil ito ang outpost natin na malapit sa Red o Recto Bank na pinaniniwala ang mayaman sa oil and natural gas deposits pero kasama ito sa mga inaangkin ng China. Sa kasamaang palad, ang Pilipinas pa ang tinataboy ng China sa Ayungin Shoal. Makailang ulit na ding hiniling ng China na tanggalin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre dahil paglabag daw ito sa kanilang teritoryo. At ang BRP Sierra Madre ay malapit ng mag-silver anniversary. Matapos ang 23 taon, gutay-gutay na ito at puno na ng kalawang. Grabe no, ilang presidente na ang dumaan. 'Di ba? Ilang presidente na ang dumaan mga tol, ilang administrasyon na dumaan. Malapit na mag-silver anniversary, sinadsad yan 1999 mga tol, 1999. Baka yung iba sa inyo, yun yung araw ng kapanganakan o kaya baby pa kayo, sanggol pa kayo nung araw na yan, nung taon na yan mga tol. Nandiyan dyan na yan. Diba? 6 na taon ng termino ng isang presidente. Ilang presidente na dumaan mga tol. Diba? Na hindi man lang naisipan na magpatayo ng na magpatayo ng construction dyan, ng shelter o ng building o ng kung ano mga pwedeng itayo dyan. Diba? Walang nakaisip mga tol, walang nakaisip. Ngayon lang mga tol na sinasabi ng Senado. Yung ibang mga senator mga tol, senator na sila nung panahon na yan. Yung ibang mga senator mga tol, baka hindi man sila senator nung mga panahon na yan, pero nasa politika na sila. Baka yung iba congressman, di ba? Nasa politika na sila. Ngayon lang mga tol, pinag-uusapan na magtatayo ng shelter. Siguro yung 100 million na proposed budget ni Senator Chis Escudero, siguro no mga panahon na to, 1999 o early 2000, siguro oo. No, malaking bagay na 'yon, pero sa panahon ngayon siguro maliit 'yun. Mas mahal pa mansyon ng mga mayayamang tao rito sa Pilipinas eh. Well, mahal kasi lupa rito, pero kung i-compare mo naman sa gitna ng dagat mga tol, doon pa lang sa pundasyon na kailangan matibay, napakalaking halaga na agad ang magagastos niyan. Saka anong klaseng shelter ba itatayo dyan, di ba? Anong klaseng shelter? Kailangan dyan yung pang-permanente, yung pang-matagalan na, yung tipong yung once every 10 years ka na lang magre-repair. Alam mo yung ganong katibay mga tol, di ba? Tuloy natin. Na tila malapit na ring bumigay. Ang karaniwan kasing barko ay kinakailangan ng regular na maintenance at pintura para hindi mabulok. At ito ngayon ang binabantayan at estratehiya ng China, ang hintaying mabulok at tuluyang magiba ang BRP Sierra Madre dahil kapag nangyari yon ay pagkakataon na ng China na tuluyang masakop ang Ayungin Shoal. Tama. Diba? Matalino China mga tol eh. Kung tutuusin, pwede nilang atakihin yan. Wala naman palagyan, di na gumagana yung mga weapon yan eh. Hindi na, ano magagawa niyan mga tol? Isang tira lang nila dyan, guguho talaga yan kasi bulok na yan sa kalawang eh. Nakakatakot na nga maglakad-lakad dyan at baka pag sumabit yung paa mo sa isang mga dyan, matetano ka pa eh, di ba? O kaya habang naglalakad ka sa deck niyan, biglang gumuho, bumagsak ka pa dun sa ibaba. Di ba? Nakakatakot na dyan mga tol. Sobrang rupok na talaga niyan, kayang-kaya na nga nilang lusubin yan pero hindi nila ginagawa kasi nga pag ginawa nila yun mga tol, magti-trigger yung mutual defense treaty which is ayaw din naman nila mangyari kasi kahit na superpower ang pagpapakilala nila sa sarili nila, may problema din sila sa ekonomiya at hindi nila kakayanin pumasok sa isang labanan ngayon mga tol. Diba? So ang ginagawa nila, pigilin na lang natin yung mga repair na construction material o building materials na papunta sa BRP Sierra Madre para hindi na nila makumpuni yan. At kusa na lang gumuho yan by its own
Tapos pagkakataon na natin para sakupin yan. Kasi aalis yan dyan. Wala naman silang ibang pupuntahan dyan eh. Alangan na nakaupo lang sila sa gitna ng karagatan dyan, di ba? O kaya mag-rubber boat sila dyan. Hindi naman sila uubra. Pag gumuho yan, aalis syempre yung mga sundalo dyan. I-rescue sila ng AFP at ng Coast Guard natin. Aalis muna sila dyan pansamantala. At pag nangyari yon mga tol, maniwala kayo, baka isang linggo, isang buwan lang, may isla na dyan. Ako. Sa mga nakaraang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay mahigpit na hinaharang ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang mga barko at supply boat ng Pilipinas, lalo na kapag may napansin itong mga construction materials na gagamitin upang i-repair o patibayin ng BRP Sierra Madre. Ayaw ng China na i-repair ang BRP Sierra Madre dahil mabibigo na naman silang makuha ang isla. So kung hinaharang ng China ang mga materyales upang i-repair ang barko, ay tiyak na mas lalong haharangin ito ang mga pagtatayo ng mga infrastruktura sa Ayungin Shoal. Ang target ng Kongreso ay isang civilian structure sana sa Ayungin na magsisilbing lighthouse at shelter na rin ng mga mangingisda. Maliit lamang ito kung ikukumpara sa China na mayroong 7 malalawak na artificial islands na nilagyan ng mga military bases. Ang tanong, maitatayo kaya ng Pilipinas ang plano nitong permanent outpost sa Ayungin Shoal? Ano sa tingin niyo mga kabayan? That's the question. Pwede kayong mag-comment sa ibaba mga tol. Sa tingin ninyo, maitatayo kaya yan ng Pilipinas mga tol? Sa tingin ninyo, magtatagumpay kaya ang Pilipinas dyan? Well, gustong-gusto natin mga tol magtagumpay ang Pilipinas dyan. Siyempre, atin yan eh. Pasok yan sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kahit yung isla dun sa Mischief Reef, na 120 nautical miles from Palawan, maliwanag pa sa sikat ng araw na pasok yun sa 200 nautical miles exclusive economic zone. Diba? Kaya nga sinabing exclusive economic zone eh. Eksklusibo lang yan sa atin. Pero tingnan nyo, tinayuan ng China. Ala naman nagawa ang Pilipinas mga tol. O ngayon, etong hamon sa atin. Etong challenge. No? Magtatayo tayo ng ating sariling shelter. Maliit nga lang daw, parang lighthouse lang. Pero may pagtatagumpay ba natin? Yun ang tanong. 33% ng ating ini-import sa buong mundo ay galing China. Kung sila ang mag-alboroto at magsabi, hindi na namin tatanggapin yung 17% yun na pinapadala dito ng buong export ng Pilipinas. Hindi na rin namin papadala sa inyo yung 33% na inaangkat nyo galing dito ng kabuang exports natin. Sa parte ng China, wala pang 2% ang kanilang ini-import, ang kanilang ini-export sa Pilipinas at wala pang 1% ang kanilang ini-import sa Pilipinas sa kabuang importation nila. Kumbaga, magkakamot lang yan ng konti ng kamay at hindi naman sila maapektuhan. Pero tayo, tulad ng sinabi ni Congressman Salceda, may epekto ito sa ating ekonomiya. Biro mo, 1/3 ng imports natin na pinagmumula ng mas murang mga kagamitan at bilihin ay biglang mawawala. Ihiwalay natin, hindi natin pinagkakasunduan tulad ng West Philippine Sea at wag nating hayaang maapektuhan yon ng mga bagay-bagay na pinagkakasunduan natin, na pantay naman yung pagtrato, maayos ang relasyon kaugnay nun, at wag nating idamay-damay lahat. Ika nga, let's agree on what we can agree on, and let's set aside what we disagree on, and let's not let it affect the things that we agree on, whether it's economic, cultural, educational. Wag nating hayaang maapektuhan ng issue sa geography, issue sa territory, yung mga bagay na ito. Ganyang kalawak sana maging pag-iisip ng ating bansa at ng ating mga kababayan. Naiintindihan natin yun mga tol. At may point talaga si Senator Chis Escudero doon mga tol. Napakalaki ng bagay na pakinabang natin sa mga ini-import natin sa China mga tol. Diba? Mula sa mga simpleng bagay, mga kagamitan sa bahay, diba? Napakalaking bagay yan para sa ating lahat. Dahil kasi mura. Though hindi ganun siya dekalidad, pero alam niyo naman ng mga Pilipino basta makamura, wala nang pakialam sa quality yung iba eh. Ilan lang naman ng, hindi, ayoko niyan, gusto ko yung kalidad. Gusto ko yung quality, di bali ng mahal, basta mapapakinabangan ko ng matagalan. Yung tipong sulit na sulit talaga yung hard-earned money ko. Kaso hindi naman kasi lahat ng Pilipino ganun, at hindi lahat ng Pilipino may pangbili mga tol. Kaya talaga napakalaking bagay para sa ating ekonomiya yung mga produkto ng China.
Kaya sana hindi na dapat idamay, no? Yung mga bagay na wala namang problema, doon lang sa talagang claim natin at ipinaglalaban natin na may karapatan naman talaga tayo, di ba? Ayon din naman sa international na batas na inaalisan tayo ng China tungkol sa bagay na ganyan ng karapatan. At the same time, binabaliktad nila yung istorya, sinasabi nila na tayo pa yung paulit-ulit na naghahamon sa kanila. Di ba? Antindi? Di ba? So, ikaw, mga kapatid, no, bilang isang Pilipino, no, anong masasabi mo ngayon dito sa mga balitang to, dito sa krisis na hinaharap ng Pilipinas? Kung ikaw nasa posisyon ni PBBM, mga tol, no, o kaya kung ikaw ay isang advisor ni PBBM, anong masasabi mo sa kanya? No, paano niya i-handle yung ganitong klaseng suliranin, mga tol? Ang hirap di ba? Kasi kailangan balanse ka Gusto mong igiit yung karapatan, pero kailangan ma-sustain mo o kaya ma-i-balance mo o ma-maintain mo yung relasyon natin sa kanila dahil nakakatulong sa ekonomiya, di ba? Ang hirap, parang naikipagrelasyon ka pero magkaaway kayo. Di ba, alam mo yun? No, ang hirap, mga tol. So, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.